Puro na lang patay-patay. Natapos na 6 years na eh. Wala namang nangyari. Magulo pa nga eh. Wala lang pumapatol sa kanya dahil presidente pa siya noon. Ngayon, hindi siya presidente, he must be reminded that he should know his place in this. Yan ang matapang na pahayag ni PNP-CIDG Chief Nicolas Torre. Parang wala daw nangyari sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Puro patay-patay lang daw ang nagawa ni Duterte sa kanyang administrasyon. Dagdag pa niya, magulo at hindi raw lawful ang mga paraan ni Duterte sa pagpapatakbo ng bansa. Ayon pa kay General Torre, walang pumapalag kay Duterte noon dahil presidente siya. Pero ngayon, tanong niya, ano na ang naging resulta ng kanyang pamumuno? Ano ang masasabi mo sa pahayag na ito ni PNP-CIDG Chief Nicolas Torre? Naging epektibo ba para sa iyo si PRRD bilang Pangulo? Mahigit 10,000 gumagamit at nagtutulak umano ng iligal na droga ang sumuko at sabay-sabay nananumpa sa San Fernando City, Pampanga. Halos na puno ang isang sports complex sa lungsod. Ayon sa mga otoridad, galing ang mga ito sa iba't ibang bayan at lungsod sa Pampanga. Bukod sa panunumpa na hindi babalik sa pagtutulak at paggamit ng iligal na droga, sasailalim din ang lahat sa drug test. Imo-monitor din sila kada linggo ng mga opisyal ng mga barangay. Halos 3,000 aminadong drug pusher at user ang sumuko sa Iligan nang mag-umpisa ang Oplan Tokhang. Sa Ilocos Sur naman, halos 2,000 drug pusher at user ang sumuko sa gobernador kanina. Sumuko naman sa pulis ang kapitan ng barangay Balantang sa Haro, Iloilo City. Aminado si Kapitan Hirel Aguiles na gumagamit siya ng droga. Ang mga sumuko naman sa Mandawi City, Cebu, sumabay sa mga pulis sa pagzuzumba. Zumba at clean-up drive ang isa sa mga programa ng pulisya para sa mga sumuko. Sa tala ng Malacanang, umabot na sa halos 60,000 ang bilang ng mga sumukong drug dependents sa buong bansa. Nag-zumba ang 27 mga tulak at gumagamit umano ng droga sa covered court ng Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City. Tinawag na sayaw ng pagbabago ang programa na layong tulungan ang mga lulong sa droga. Simula bukas, yung mga walang trabaho, may trabaho na sila. Yung iba, construction worker, yung iba naman ay napasok namin sa barangay. Pipilitin namin talaga mabago at makatulong dun sa kapitan namin. Kasi maganda naman yung panukala ni Duterte. Sa Moonwalk Parañaque naman, 33 mga nagbebenta at gumagamit umano ng droga ang nanumpa. Natatalikuran na ang kanilang masamang gawain. Ituturo din nila ang iba pang mga sangkot sa droga. Sa San Mateo, Rizal, nasa 133 ang sumuko kanina. Dagdag sa halos 300 sumuko sa lugar ngayong Hulyo. Mula bata hanggang lola, kabilang sa mahigit 1,000 umano'y drug user at pusher na sumuko sa Makati. Higit 1,000 umano'y drug user at pusher ang nagpunta sa Makati City Coliseum kanina upang sumuko kasunod ng Oplan Tokhang ng Makati City Police. Bilang patunay sa aking deklarasyon, ay nangangako ako hindi masasangkot sa anumang may kinalaman sa pagbenta o paggamit ng illegal na droga. Pinroseso at pinanumpa sila para magbago at talikuran ng droga. May kanya-kanyang counter o pwesto ang bawat barangay dito sa Coliseum para mapabilis daw ang pagkuha ng impormasyon at pagdokumento sa mga drug user. Gagamitin itong database para umano sa monitoring at drug rehab program. Kakaroon po tayo ng documentation processing dito kung saan meron po tayong mugshot, handprints, and then tactical interrogation sa mga surrenderers natin. Sari-sari ang mga sumuko. May mga babae, professionals, tambay sa kanto at mga magulang na bitbit pa ang kanilang mga anak. Meron ding mga menor de edad at ang 62 taong gulang na lolang ito na natuturaw magdroga noong nakaraang taon lang. Bakit o napunta kayo dun sa ganun? Nasama lang po. Ang ilan naman, nalulung daw dahil sa mga mahal sa buhay. Biktima lang po ako ng droga dahil sa pag-ibig. Habang ang ilan, mas umiral daw ang takot. Sumuko po ako dahil natakot po sa mangyayari. Daan-daang drug users na ang sumusuko sa pulisya kasunod ng kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte kontra droga.